built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found. Trust in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Devotion. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 3, talatang 11. Kolosas, Kabanatang 3, talatang 11. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Ang bahagi po ng talatang ito ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosa tungkol sa mga dati at bagong buhay. Pinaalalahanan niya yung mga tao dito sa mga taga-Kolosas mula sa dating buhay na makasalanan tungo sa buhay na binago ng Diyos. At sa pamamagitan po ng gabay ng salita ng Panginoon ay tinutulungan ng tao ang Diyos para magbago mula sa kanyang dating makasalanan at maruming uri ng pamumuhay. Kung wala pa si Kristo sa iyo o hindi mo pa tinatanggap bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ikaw ituturing pa rin na isang makasalanan. Kahit sabihin gumagawa ka ng mabuti, kahit na tumutulong ka sa kapwa, kahit na binibigay mo ang lahat ng mga bagay na mayroon sa iyo. Oo, bahagi po yun ng kabutihan ng tao. Pero kung wala pa ang Panginoon sa iyo,
o hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ay makasalanan ka pa din. Dahil maaaring nag-uudyok lang sa iyo sa paggawa ng mga bagay na iyon ay dahil sa sarili mo o makasariling hangarin o layunin mo. Anyway, ang Diyos pa rin po ang higit na nakakaalam at nakakakita niyon. At sa pagtanggap po natin sa Panginoon, nagpapatuloy po yung kabutihan sa puso po natin. Kung noon gumagawa ka ng mabuti nang wala ka sa Panginoon, ngayon nagpapatuloy ka sa paggawa ng mabuti dahil alam mo na ito ang isa sa nais ipagawa ng Panginoon sa iyo o isa ito sa bunga ng banal na Espiritu. Dahil alam mong may guidance ka na ng Panginoon sa mga kabutihan na iyong ginagawa. Sa sulat pong ito ay wala nang pagkakaiba ang lahat. Yung Hudyo man, Griego, Hentil o kaya mga tuli, di tuli, mga dayuhan man o mga mababangis na tao na sinasabi ni Apostol Pablo, alipin at ang malaya. Wala nang pagkakaiba at that moment na tinanggap ang Panginoon at nabago yung kanilang buhay. Lahat tayo ay pare-pareho, pantay-pantay na sa paningin at sa mata ng ating Panginoon. Dahil kaisa na tayo sa binagong buhay sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Bahagi po ng ating pagtanggap, pagkakilala sa Panginoon. Hindi naman po overnight na nababago ang buhay ng tao, kundi ito ay unti-unti sa pamamagitan ng gabay ng salita ng Diyos. Dahil nga po sa mundong ito na ating ginagalawan ay may mga tukso, may mga mag-uudyok para ka magkasala, magalit, o makaramdam ka ng pagkakamali, pagkakasala sa mundong ginagalawan natin. Pero ang pagkakaiba naman sa ngayon, dahil nagagabayan ka ng salita ng Panginoon, nalalaman mo kung ano yung salita ng Diyos na dapat mong gawin o sundin, ay hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala o sa kasalanan. At dahil po doon, lahat tayo ay pantay-pantay na sa paningin ng Diyos sa ating mga buhay na binago. At nawa ay patuloy nating ipanalangin ang ating kapwa, lalong-lalo na yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, nakakakilala sa Panginoon, na nawa ay tumanggap at makakilala sila sa Panginoon. At hindi lang makakilala, kundi mabago din yung buhay nila sa gabay ng salita ng Diyos. Hindi lang yung kaligtasan, kundi bahagi nito yung mabago yung buhay ng tao. Kung noon ay ayaw magbigay, magkaloob, ngayon ay may puso para sa pagkakaloob o pagbibigay para makatulong, makabahagi sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Kung noon ay chismoso o chismosa, ngayon chismoso o chismosa pa rin, pero ang pinapahayag o ang sinasabi niya na sa kanyang kapwa ay ang tungkol sa salita ng Diyos, ang tungkol sa Panginoong Yesus. May God's wisdom and guidance through His Holy Spirit ang patuloy na bumago sa buhay po natin araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na tumawag sa amin, tumawag bilang bahagi ng inyong pagmamahal, at mula sa aming kalagayan bilang tao na malayo sa inyo, kaaway ninyo, bilang tao na makasalanan, Panginoon. Subalit, naririyan ang biyaya mo, O Diyos, kaya't kami tumanggap, nakakilala sa inyo bilang Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Dakilang Diyos, dalangin po namin na habang nagpapatuloy po kami sa buhay na ito, ay makita namin na may ayos, mabago ang buhay namin at ito, O Diyos, yung patuloy na magpapatotoo para sa iba na maniwala sila na totoo pala na kayo ay buhay sa buhay namin, Panginoon. Sila na naabot ang tinig at na mensahe na ito. Sila na patuloy, O Diyos, na nasa lugmok na kalagayan ng kasalanan, nasa kumunoy ng kasalanan, Panginoon, kahabagan niyo po sila, kahabagan niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang marami pang mga tao na nangangailangan ng inyong pag-ibig, ng inyong pagpapatawad at ng inyong pagliligtas. Patuloy kayong kumasangkapan ng mga tapat na mananampalataya, Panginoon, na
buhay at totoo po ang Diyos na aming sinasamba, pinaglilingkuran at pinaniniwalaan. Salamat sa salita mo na nagpapaalala sa amin ng binagong buhay, Panginoon, dahil ito yung nais at layunin mo sa amin hanggang sa makasama ka namin ng mukhaan doon sa inyong kaharian, Panginoon. Pagpalain mo po ang araw na ito, gabayan, ingatan niyo po ang mga anak mo sa mga gawain, gagawin na naghihintay. Kayo po, O Diyos, ang minsan pang maparangalan at maitaas sa aming buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at Amen.